Kamusta mga Kapinoms TV? Sa kalikasan, simple lang ang batas, survival of the fittest, o sa madaling sabi, buhay o pagkasawi. Sa bawat gubat, karagatan, savana, at nagyayalong lupain, may mga hayop na hindi basta-basta nilalapitan dahil sila ang mga dahilan ng takot sa kaharian. Ang mga hayop na tinutukoy ko ay tinatawag na apex predators. Sila ang nasa pinakatuktok ng food chain, walang natural na kaaway, bihirang matalo, at dinisenyo ng milyong-milyong taon ng ebolusyon para mangibabaw. Ang ilan dito ay tahimik at bihira mong makikita. Ang iba naman ay lantad ang bangis at ang kanilang lakas. Pero lahat sila ay may iisang pagkakapareha. Kapag sila ang umatake, madalas ay wala ng takas ang biktima. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 12 pinakamabangis na apex predator sa buong mundo. Aalamin natin kung bakit sila ang hari ng kani-kanilang teritoryo, paano sila manghuli, ano ang kanilang kinakain, at kung anong kakaibang katangian ang dahilan kung bakit sila kinatatakutan, kahit ng ibang mababangis na hayop. Curious na ba kayo mga Kapinoms TV? Halika't simulan na natin. Number 12. Black-footed cat. Kapag narinig mo ang salitang apex predator, malamang ang unang papasok sa isip mo ay mga higanteng hayop, malalaking panga, matatalim na pangil at nakakatakot na anyo. Pero sa number 12 ng listahang ito, sisirain natin ang inaakalang definisyon ng pagiging pinakamabangis. Ang black-footed cat ay isa sa mga pinakamaliit na wildcat sa buong mundo. Sa unang tingin, mukha lang itong ordinaryong pusa, maliit, tahimik at halos hindi mapapansin. Ngunit sa likod ng munting katawan nito ay nagtatago ang isang mabangis na hunter na may reputasyong kinatatakutan sa African grasslands. Sa usapin ng hunting efficiency, ang black-footed cat ang itinuturing na pinaka-deadliest sa lahat ng pusa. Aabot sa humigit kumulang 6 sa bawat 10 pangangaso nito ang nagtatapos sa agarang pagkasawi ng biktima, 60% hunting efficiency. Mas mataas ito kumpara sa mga leyon, leopard at maging ilan sa pinakamalalaking mandaragit sa dagat. Gumagalaw ito sa gabi, tahimik at halos hindi naririnig, habang dahan-dahang nilalapitan ang kanyang biktima. Sa loob lamang ng isang gabi, kaya nitong kumitil na mahigit 10 hayop, mga daga, ibon, maliliit na reptile, at maging mga insekto. Kahit mas malaki pa minsan ang kanyang hinahabol kaysa sa kanya, hindi ito nagiging hadlang para magtagumpay siya. Tinatawag din itong anthill tiger dahil madalas itong gumagamit ng mga lungga ng anay bilang taguan. Maliit man sa paningin ng tao, sa mundo ng wildlife, isa itong tunay na apex predator na walang sinasayang na galaw. Number 11. Grey Wolf. Kung may hayop na simbolo ng disiplina at estratehiya sa pangangaso, iyon ay ang Grey Wolf. Hindi ito umaasa lamang sa lakas o bilis, kundi sa koordinasyon at katalinuhan ng buong grupo. Ang Grey Wolf ay nangangaso bilang isang pamilya. Bawat miyembro ng pack ay may papel o role, may hahabol, may tataga sa gilid, at may tatapos sa biktima. Sa ganitong paraan, kaya nilang pabagsakin ang mga hayop na mas malaki pa sa kanila, tulad ng deer, elk, at minsan ay moose. Taglay din nila ang pambihirang stamina. Kaya nilang habulin ang biktima sa loob ng maraming kilometro hanggang sa ito ay mapagod at bumigay. Sa bawat galaw may komunikasyon sa pamamagitan ng ungol, tingin at galaw ng katawan. Bagamat may alpha pair sa loob ng pack, hindi palaging marahas ang pamumuno. Mas mahalaga ang kooperasyon dahil ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Dahil dito, nananatili ang Grey Wolf bilang isa sa pinakamatatag na apex predator sa kagubatan. Number 10. Harpy Eagle. Sa makakapal at madidilim na kagubatan ng Central at South America, may isang nilalang na halos hindi marinig ang pagdating, hanggang sa huli na ang lahat. Ito ang Harpy Eagle, isa sa pinakamakapangyarihang ibon sa buong mundo. Hindi ito ordinaryong agila. Ang Harpy Eagle ay may mga kuko na mas mahaba pa kaysa sa kuko ng isang grizzly bear. Sa bawat pagdapo nito ay may sapat na pwersa upang agad na mayari ang biktima. Sa kanyang tirahan, wala siyang natural predator, dahilan upang siya ang mangibabaw sa food chain ng rainforest canopy. Karaniwan nitong hinahabol ang mga sloth, unggoy at malalaking ibon. Mula sa taas ng puno, bigla itong susugod pababa
Hahablutin ang biktima at lilipad palayo na parang walang dalang bigat. Kayang buhatin ng harpy eagle ang prey na halos kasing bigat niya, isang pambihirang kakayahan sa mundo ng mga ibon. Dahil sa kanyang tahimik na paglipad at napakalakas na kuko, itinuturing ang harpy eagle bilang isa sa pinaka-nakakatakot na mandaragit ng himpapawid sa kagubatan. Number 9. Komodo Dragon. Sa mga liblib na isla ng Indonesia, namumuhay ang pinakamalaking butiki sa mundo, ang Komodo Dragon. Ito ay hindi lamang isang reptile, kundi isang mabagal ngunit siguradong pagkasawi para sa sinumang mapiling biktima. Ang Komodo Dragon ay isang ambush predator. Tahimik ito naghihintay, halos hindi gumagalaw hanggang sa mapalapit ang biktima. Kapag umatake, isang kagat lamang ay sapat na upang simulan ang pagkasawi. Ang kanyang laway ay naglalaman ng venom na nagpapababa ng blood pressure at nagdudulot ng matinding pagdurugo. Kahit malayo ang biktima, matapos ang unang kagat ay sinusundan ito ng Komodo Dragon hanggang sa tuluyang bumigay. Kaya nitong kainin ang halos lahat, usa, baboy, ibon at kahit kapwa komodo. Sa kanyang tirahan, wala siyang kalaban sa tuktok ng food chain. Sa mabagal, ngunit walang palyang estilo ng pangangaso, pinatutunayan ng Komodo Dragon na hindi kailangan ng bilis para maging apex predator. Kailangan lamang ng tiyaga at lason. Number 8. Jaguar. Sa mga kagubatan at latian ng Amerikas, may isang pusa na tahimik ngunit napakamapanganib, ang jaguar. Hindi ito umaasa sa habulan tulad ng iba pang pusa. Sa halip, umaasa ito sa kakaibang sandata, ang pinakamalakas na kagat sa lahat ng big cats, base sa sukat ng katawan. Ang jaguar ay kayang kagatin ang bungo ng kanyang biktima at durugin ito sa isang iglap. Dahil dito, kaya nitong kumitil ng mga hayop na hindi kayang patumbahin ng ibang pusa. Kabilang ang caiman, isang uri ng buwaya. Kumakain ng jaguar ng usa, capybara, baboy damo, at maging mga reptile. Isa rin ito sa iilang pusa na komportableng manghuli sa tubig. Sa kanyang teritoryo, halos walang hayop ang nangangahas makipagsabayan dito. Tahimik, matyaga, at eksakto ang bawat galaw. Ang jaguar ay isang malinaw na halimbawa ng isang apex predator na hindi kailangan mag-ingay upang maghari. Number 7. Grizzly Bear, Brown Bear. Sa mga bundok at kagubatan ng North America, nangingibabaw ang isang nilalang na pinagsasama ang lakas, talino at tibay, ang grizzly bear. Bagamat itinuturing na omnivore, ang grizzly bear ay walang dudang apex predator. Sa laki at lakas nito, halos walang hayop ang kayang umatake sa isang adult grizzly. Kaya nitong tumayo sa dalawang paa, umabot ng halos 3 metro ang taas at maghatid ng isang suntok na kayang kumitil agad. Kumakain ito ng isda, lalo na ng salmon, pati na rin ng malalaking mammal gaya ng elk at moose kapag kinakailangan. Kapag gutom, walang alinlangan itong umaatake at bihira itong umatras sa kahit anong laban. Sa bawat kilos, ramdam ang dominasyon. Sa kanyang teritoryo, ang grizzly bear ay hindi lamang hayop. Ito ay isang puwersa ng kalikasan. Number 6. Saltwater crocodile. Sa mga ilog at baybayin ng Indo-Pacific, may isang nilalang na halos hindi nagbago sa loob ng milyon-milyong taon, ang saltwater crocodile. At may dahilan kung bakit. Ito ang pinakamalaking buhay na reptile sa mundo at isa sa pinakamapanganib na mandaragit. Tahimik itong nakalubog sa tubig, halos hindi napapansin hanggang sa dumating ang sandali ng pag-atake. Sa isang iglap, sisiklab ang napakalakas na panga nito. May pinakamalakas na bite force na naitala sa anumang hayop. Kinakain nito ang halos lahat ng gumagalaw, mula sa isda at ibon hanggang sa malalaking mammal. May mga naitalang kaso ng pag-atake sa kalabaw, kabayo at maging sa tao. Kapag nakahawak na, bihira na makawala ang biktima. Sa kanyang teritoryo, walang pumapalag. Ang saltwater crocodile ay isang buhay na paalala na ang tunay na apex predator ay hindi kailangan magmadali. Kailangan lamang maghintay. Number 5. Polar Bear. Sa gitna ng yelo at katahimikan ng Arctic, may isang mandaragit na walang kapantay, ang polar bear. Ito ang pinakamalaking land carnivore sa buong mundo
at sa kanyang teritoryo, halos walang nilalang ang kayang tumapat sa kanya. Ang polar bear ay isang espesyalisadong mangangaso. Hindi tulad ng ibang oso na kayang mabuhay na halaman at prutas, ang polar bear ay halos purong carnivore. Umaasa ang kanyang buhay sa pangangaso ng seal na siyang pangunahing pinagkukunan niya ng taba at enerhiya. Tahimik ito naghihintay sa tabi ng butas ng yelo, minsan ay ilang oras na halos hindi gumagalaw, hanggang sa lumitaw ang biktima. Kapag umatake, isang mabilis at malakas na sipan ng paa ay sapat na upang masawi ang seal. Sa lakas ng katawan at kapal ng taba, kaya nitong tiisin ang matinding lamig at maglakbay ng daang-daang kilometro sa yelo at sa dagat. Sa Arctic, walang hayop ang nangangaso ng adult polar bear. Ito ang malinaw na apex predator ng mundong pinalilibutan ng yelo. Isang nakakatakot na katotohanan dahil sa pagkatunaw ng yelo dulot ng climate change, mas napipilitan na ngayon ang polar bear na manghuli sa lupa. Minsan ay mas agresibo at desperado, isang patunay kung gaano kahalaga ang yelo sa kanyang dominasyon. Number 4. African Lion. Kung may hayop na agad kinikilala bilang hari, iyon ay ang African lion. Sa malawak na savanna ng Africa, ang leon ang simbolo ng kapangyarihan, tapang at pamumuno. Ang kakaiba sa leon ay ang paraan ng pangangaso nito. Hindi tulad ng karamihan sa big cats na nag-iisa, ang leon ay nangangaso bilang grupo. Ang mga lioness ang karaniwang gumagawa ng aktwal na pag-atake, habang ang lakas at presensya ng lalaking leon ay nagsisilbing proteksyon at pananakot sa teritoryo. Kayang pabagsakin ng isang pride ang malalaking hayop tulad ng zebra, wildebeest at maging kalabaw, isa sa pinakamapanganib na prey sa Africa. Kapag sama-sama, ang koordinasyon at lakas ng grupo ay nagiging halos hindi mapipigilan. Bagamat may mga pagkakataong nahahamon ng hyena o ibang leon, bihirang-bihira ang mga has umatake sa isang adult male lion. Sa savanna, ang leon ay nananatiling apex predator hindi lamang dahil sa lakas, kundi dahil sa dominasyong sosyal at teritorial. Number 3. Tiger, Siberian at Bengal. Kung ang leon ay hari ng grupo, ang tigre naman ang hari ng mag-isa. Ito ang pinakamalaking pusa sa buong mundo at isa sa pinaka-epektibong solitary hunter sa kalikasan. Ang tigre ay tahimik, matyaga at napakadelikado. Umaasa ito sa lakas ng katawan at sorpresa. Kapag umatake, karaniwan ay isang biglaang ambush mula sa likuran, kasunod ang kagat sa leeg o lalamunan ng biktima. Sa isang iglap, tapos na ang laban. Kumakain ng tigre ng usa, baboy damo, at maging malalaking hayop tulad ng gaur at kalabaw. Sa Siberian tiger, ang laki at kapal ng balahibo ay nagbibigay daan upang manghuli kahit sa matinding lamig. Sa Bengal tiger naman, ang lakas at bilis ay sapat upang mangibabaw sa makakapal na gubat ng India. Sa kanyang teritoryo, halos walang hayop ang kayang hamunin ang isang adult tiger. Ito ang apex predator na hindi nangangailangan ng tulong. Sariling lakas at diskarte ang sandata. Number 2. Great White Shark. Sa karagatan, may isang mandaragit na kinatatakutan ng halos lahat, ang Great White Shark. Ito ang isa sa pinaka-perpektong mandaragit na nalikha ng kalikasan. Taglay nito ang napakalakas na pang-amoy na kayang makadetect ng dugo mula sa kilometro ang layo. Ang katawan nito ay dinisenyo para sa bilis at lakas, at ang bibig ay puno ng matatalim na ngipin na patuloy na napapalitan kapag nasira. Karaniwan nitong hinahabol ang seal, sea lion at malalaking isda. Kapag umatake, madalas itong sumusugod mula sa ilalim ng tubig, tumatalon palabas ng dagat sa lakas ng impact. Sa isang kagat, kayang magdulot ng mortal na sugat. Bagamat may mas malalaking balyena sa karagatan, bihirang-bihira ang hayop na mangaso sa adult great white shark. Sa coastal waters, ito ang malinaw na apex predator, isang nilalang na halos perpekto ang disenyo para sa pangangaso. Number 1. Killer whale, orca. Sa pinakatuktok ng listahan, naroon ang isang mandaragit na walang katapat sa dagat, ang killer whale o mas kilala bilang orca. Ito ang tunay na ultimate apex predator ng planeta. Ang orca ay hindi balyena, kundi ang pinakamalaking miyembro ng dolphin family.
Ngunit huwag magpapalinlang sa pangalan. Ito ay napakatalino, napakalakas at may kakayahang manghuli ng halos anumang nilalang sa karagatan, kabilang ang Great White Shark. Ang sikreto ng orca ay ang talino at teamwork. Nangangaso ito bilang grupo, may malinaw na estratehiya at kayang mag-adjust depende sa biktima. May mga orca na sadyang nanginginain ng seal, may iba na dalubhasa sa pating, at may mga grupo ring kayang umatake sa malalaking balyena. May mga naitalang kaso kung saan inaatake ng orca ang great white shark at kinakain ang atay nito, isang patunay ng ganap na dominasyon. Sa buong mundo, walang hayop ang kilalang regular na nangangaso sa orca. Sa lupa, sa yelo, at sa karagatan, maaaring may hari ang bawat rehiyon. Ngunit kung pag-uusapan ang absolute apex predator ng mundo, iisa ang pangalan, ang killer whale. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 12 pinakamabangis na apex predator sa buong mundo. Sa pagtatapos ng listahang ito, malinaw na ang apex predators ay hindi lang simbolo ng bangis. Sila ang mga tagapamahala ng balanse ng kalikasan. Kapag naroon sila, kontrolado ang populasyon ng ibang hayop. Kapag nawala sila, nagsisimulang masira ang buong ecosystem. Ang ilan sa kanila ay maliit ngunit napakadelikado. Ang iba naman ay malalaki at halos walang katapat. May nangangaso ng mag-isa, may umaasa sa talino at teamwork, at may naghihintay lamang ng tamang sandali. Iba-iba ang estilo, pero iisa ang resulta. Sila ang nangingibabaw. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Alin sa mga hayop na to ang pinaka nakakatakot para sa'yo? At aling apex predator ang pinaka-paborito mo at bakit? I-comment mo sa ibaba ang iyong sagot para mabasa namin. Kung marami kang natutunan at na-enjoy mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. Dahil sa susunod, mas marami pa tayong aalamin tungkol sa mga hiwaga ng mundo, mga kwento ng kalikasan na parehong kahanga-hanga at nakakatakot. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.